Narito ang Balitang Pinoy TV. Pusap sa inyo mga kababayan. So ito po pag-uusapan natin, mga kababayan, yun lang naman naging depensa nitong si Paulo Conte sa tape Bulaga na kung saan sinasabi, mga kababayan, na hindi daw po nagtitipid ang tape Bulaga at wala daw pong tanggalang mangyayari. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like etong live streaming natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue dito sa ating bansa. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga at tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. Aba, si Boy Tago. So anyway, punta na tayo sa ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, bati-bati muna tayo. Batiin muna natin si Kuya Roderick 29, mega love shoutout po ng napakasarap. Ayan, idol, lakasan mo ang boses mo, todo na po to. Baka pag nilaksan ko pa ng sobrang lakas, maraming mag-iyakan. Alam niyo ba mga kababayan, napakainit ngayon sa Facebook, kaya nga mamaya, magla-live ako sa Facebook at doon ako mga-asar ng matindi. Kasi, yung mga panatiko ni Vice, hindi matanggap yung nangyaring desisyon ulit ng MTRCB sa pangalawang pagkakataon kasi na broken hearted na naman sila. Pero anyway mga kababayan, punta po tayo dito sa ating pag-uusapan muna. So ang una natin topic dito, oy Kuya Malyari Mascareñas, may galap shoutout at saka kay Owet, ayan. Sabi dito sa Abante, una sa balita mga kababayan, eto daw, sabi daw nitong si Paulo Contes, di raw nagtitipid. Paulo nilinaw na walang tsugian sa Itbulaga or doon sa fake EB or sa tape EB. Bahala na kayo kung anong gusto nyong itawag doon. Sabi dito mga kababayan, pagpatuloy pa natin, eto, nilinaw ni Paulo Contes na walang tsugian mangyayari sa mga host ngayon ng Itbulaga ng Tape Incorporated at ume-ere sa noon time slot ng GMA7. Alam nyo mga kababayan, ito lang kasi yan eh. Diba may lumabas na balita noong mga nakaraang araw, na kung saan mga kababayan, meron nga daw pong balahasahan na mangyayari dito sa Tape Bulaga na kung saan yung mga host doon ipapalasahin na. Dahil nga naman katulad ni Yorme, meron na po si Yorming programa at kailangan ni Yorming mamili kung ano yung pipiliin niya sa dalawa, yung kanyang programa, yung Black Rider ata yun, and then itong It Bulaga. So ngayon mga kababayan, doon sa pagkakataong yon, di ba nasabi natin nung nakaraan na nagkakaroon nga ng balahasahan dito sa Tape Bulaga na kung saan tila parang pumapasok na ang GMA7 dun mismo sa programa ng Tape Bulaga at nangyayari nga na parang inaagawan na or parang binabawi na di umano utay-utay ng GMA7 yung mga artist po ng Tape Bulaga. Siguro, diba, napaisip nga tayong lahat dahil may mga lumalabas nga pong balita na parang nalulugi na etong Tape Bulaga. Siguro yun na rin yung paraan ng GMA7 para utay-utayin na baklasin di umano yung mga artista doon sa Tape Bulaga. Dahil nga may lumabas ding balita, kung alam nyo naman din, na nagkakaroon na nga ng mga usap-usapan na etong It's Showtime ang gagawing main noontime show ng GMA7 dahil nga malaki ang kinikita ng GMA7 dito sa It's Showtime. So yun yung isang dahilan na nakikita natin kung bakit tila parang tinatanggalan na ng mga artista etong Tape Bulaga. So ngayon mga kababayan, dinipensahan ni Paulo Contes na wala daw po katotohanan. Ano po yung nangyayari na balahasahan daw po dito sa It Bulaga. Oy, shoutout kay Kuya Jojo Martinez Oy, mega love shoutout. Good day, Jake Magnus to all viewers. Mega love shoutout po. Thank you po sa pakape. So sabi pa dito mga kababayan, eto basahin pa natin. Pati ang tungkol sa chikang nagtitipid daw ang kanilang producer, kaya rotation na ang ibang host ay mali rin daw. Ano ba ang ginagawa nila? 'Di ba nagtitipid nga sila kaya nga nagbabawas sila ng pag-airtime ng kanilang mga host. 'Di ba nagtitipid pag ganon? Alam nga naman pinagbakasyon yung iba.
Alangan namang pinagbakasyon at ginastusan nila yung mga host para magbakasyon. Pansamantala, alam ko naman yung mga host dyan, talagang ang pakay talaga sa Itbulaga ay makapagtrabaho. Anong ginagawa nila? 'Di ba? Hindi nila pinapa-airtime yung ibang mga host. So, ibig sabihin, nagtitipid sila sa mga bayarin. Ganon din 'yan. Sus mio, Marimar. Lolokohin pa ang sambayan ng Pilipino. Alam niyo ba kung bakit natin nasabi na nagtitipid? Di ba mismong nanggaling na rin kay Tito Sen yung balita? Kung matatandaan ninyo sa mga interview ni Tito Sen, pinakiusapan sila ng new management ng Tape Incorporated na baka pwede na yung kanilang pag-airtime ay hindi araw-araw. Parang magkakaroon ata ng rotation dahil nga nagtitipid yung producer, yung production, mga kababayan. So ganoon na din yung nangyayari ngayon. Sabi ko nga po, pinatunayan lang nila na tama yung sinasabi ni Tito Sen. Nagkatotoo yung sinasabi ni Tito Sen na nagtitipid po sila. At saka alam nyo ang pangit dito sa ginagawa ng mga to, alam na nga ng sambayan ng Pilipino dahil nga dun sa nangyaring interview kay Tito Sen, ginagawa pang uto-uto yung kanilang mga taga-suporta, yung kanilang mga taga-hanga. Diba, ayaw bagang sabihin nagtitipid kami ngayon kaya nagbabawas muna kami pansamantala. Hindi naman nagbabawas, nag-aalis lang kami ng ibang mga host. Kumbaga nagkakaroon ng halinhinan sa pag-duty para hindi malaki yung bayaran namin. Dapat gano'n na lang yung sabihin nila. Sabi pa dito, basahin pa natin. Sabi pa ni Paulo ng makachat namin tungkol sa issue, not true. June, meron lang mga host na merong serye kasi at dati pa nilang commitment. Yun kaya hindi sila pwede ng daily. Sabi pa dito, pero inaayos naman ang schedule nila. Very lenient naman ang tape pero walang coast cutting or rotation na nagaganap. Ganun na rin yun. Susimio, Marimar. Hindi totoo yun, sabi ni Paulo. Ay nakaw, Paulo, kahit depensahan mo yan, alam na naming may kulay na yan. May mancha na sa damit. Kung sa damit, may mancha na. Okay lang sana mga kababayan na gawin nila to ngayon. Okay lang sana pagtakpan nila yung kahinaan ng kanilang production ngayon. Kung walang binitawang mga salita, etong si Tito Sen nung siya ini-interview. Dahil nga kung matatandaan nyo, di ba, nagbibitaw nga si Tito Sen ng mga salita na ayaw nga silang pagtrabahuin ng araw-araw. Kinakat nga yung kanilang daily. So ngayon mga kababayan, okay lang sanang gawin nila na mag-cut sila ng daily ngayon at okay lang din sana magbulag-bulagan tayo, magtanga-tangahan tayo kung hindi natin napanood yung live interview nitong si Tito Sen. Okay lang sana, wala akong alam. Hindi ko alam na meron palang lugihang nangyayari. Diba? Okay lang po, Mami Lintamore, okay lang po. Pagpatuloy pa natin, sabi pa dito, eto pa ha. Ayan, sa ngayon daw ay live pa rin ang Itbulaga mula Monday hanggang Saturday at hindi sila pwedeng mag-taping dahil kasi meron kaming live portion talaga as in real time. And so, hindi kami pwedeng mag-taping ng ibang araw. Yan po yung sabi, di mag-taping kayo ng linggo. Sabi pa dito, so kung may taping ang ibang host, absent sila sa show. Paliwanag pa ni Paulo. Sabi pa po dito, samantala umalma naman ng legal counsel spokesperson ng Itbulaga na si Atty. Maggie Abraham sa sinasabing ang kaunti na commercial loaded nila. Yun nga ang problema mga kababayan, hindi ko pa kasi nabibilang. Hindi ko kasi alam kung paano ko bibilangin sa mismong live ba, sa online yung kanilang commercial break, or mismong sa TV. Hindi ko alam kasi hindi naman talaga ako nanonood ng Tape Bulaga. Sa totoo lang mga kababayan, hindi naman talaga ako nanonood ng Tape Bulaga. So sabi pa po dito, basahin pa natin. Sabi pa po dito, patuloy pa na. Pasensya na kayo ha, kinausap lang ako ng aking lola. Pasensya na. Sabi pa po dito mga kababayan, I don't know, June, kung saan ang gagaling ang ganyang news, but as of Saturday, 30 minutes and 45 seconds ang commercial load ng show. We are very happy na parami ang sponsor. Hindi ko kasi alam mga kababayan kung gaano nakarami yung kanilang sponsor. Hindi ko alam kung gaano na yung bilang, kung pumapalo na ba ng nasa 100 plus. Kasi hindi naman talaga ako nanonood ng Tape Bulaga. Kung makikita ko sila sa online, pag pinagmamasdan ko yung kanilang commercial break, wala naman akong nakikita, puro ganun lang.
Diba? Hindi ko talaga alam. Kaya Ate Travelits, kung nandito si Ate Travelits, siya yung malimit magbilang ng ads ng Tape Bulaga. Siguro pagka tinanong natin kay Ate Travelits, panoorin niyo na rin sa kanyang YouTube channel at alam ko namang ipineflex niya minsan doon. Ano po, so sabi pa dito, we are very grateful to all support of the advertisers who are instrumental para lalo kaming makapagbigay ng tulong at saya sa ating mga kababayan. Chika ni Atty. Maggie. Kung totoo kaya itong sinasabi ni Atty. Maggie, bakit kaya mga kababayan, may mga lumalabas na balita na eto daw pong Tape Incorporated ay nireject ng ibang advertiser? Gaano kaya po katotoo yung balitang yon? na yung Tape Incorporated ay nireject po ng ibang advertiser. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman